Narito pong News TV Quick Response Team ngayon sa Capital University Medical Center. Dito po ito sa Cagayan de Oro City kung saan po nakakonfine ngayon si Tingog City Mayor sa Misamis Oriental, Ruth Gingona, na sugatan po sa isang ambush na ginawa po ng mga tauhan po ng New People's Army sa kanilang lugar. Dalawa po sa kanyang mga tauhan ang napatay at kanina nga po ay na binisita po si Mayor Gingona ng kanya mismong asawa na si dating Vice President Choquisto Gingona at anak na si Senador PG Gingona. Wala pang mali alkalde noon pero ligtas na raw ito sa kapamakan matapos maopera sa braso, likod at binti na tinamaan ng mga shrapnel. Inilipat na siya sa recovery room kaninang umaga. Nananatili naman sa operating room ang isa pang police escort na si Roland Benemerito na sugatan sa pamamaril. Nakaburol naman sa barangay 23 ang magkapatid na napatay na sina Nestor at Bartolome Velasco. Pinabot naman ng dating Vice Presidente pakikramay sa pamilya ng mga namatay at nagpasalamat sa pagligtas sa kanyang asawa. Kani-kanina rin po ay dumating dito si Pangulong Noynoy Aquino at dumalaw din po siya kay Mayor Gingona. Naging mabilis lang po ang pagdalaw ng Pangulo. Tumagal lamang po yan ng halos 10 minuto at naging off-limits nga po ito sa kuha naming mga taga-media rito. Pero itong pagdalaw po ni Pangulong Aquino ay isa po sa kanyang mga naging aktibidad para sa araw na ito kung saan ilang political rallies po ang kanyang dinaluhan. At ito nga po ay dumaan po siya dito bago po umalis ng Cagayan de Oro City. Sa puntong ito makakausap po natin ang mismong Medical Director ng Capital University Medical Center na si Dr. Jose Sardin. Kaugnay pa rin po ng kalagayan ni Mayor Ruth Gingona. Magandang hapon po, Doktor. Magandang hapon din. Opo. Sa ngayon po ba, kumusta na po yung kalagayan ni Mayor Ruth Gingona? Bali, mabuti naman ang kalagayan ni Mayor Ruth Gingona. Kagabi from 10 o'clock hanggang 4 o'clock in the morning, inoperahan siya ni Dr. Ramonte, Dr. Kiawit at saka ako. Very robust naman yung si Mayor Ruth Gingona, about an 8-hour operation. Ngayon, lumabas siya kanina mga about 8 o'clock sa recovery room. Binisita namin kanina mga about 9 o'clock. Wala namang problem. She can talk, nagkakarak na nga siya ng joke. At saka she's not even complaining of pain. Apo, yung po mga injuries niya, saan po ba yung mga tama ni Mayor? Bali, ang mga tama ni Mayor, meron siyang tama dito sa braso. So, ang tawag namin yan is type 3 open fracture ng humerus, yung dito. Meron din siyang tama dito sa paa, yung sa fibula is an open fracture. Marami siyang soft tissue na tama dito sa may left buttocks na area. At saka medyo malaki yung butas noon. At saka dito po sa kanyang right thigh na medyo nawala talagang portion of the muscle at saka yung skin. So, naoperahan naman lahat. Yung dito sa right braso niya, nilagyan ng plating. Yung dito sa paa, kinas lang yun. At saka yung mga lacerations, bali sinuture na namin yun. Opo, at ibig sabihin wala hong mga natirang shrapnel o mga bala po sa katawan po ni Mayor? Merong natitira na yung mga maliliit lang talaga na shrapnel sa may portion ng tiyan. But otherwise, all other yung foreign body doon sa braso, sa paa, at saka yung sa may left na buttocks ni Mayor, natanggal naman yun lahat. Opo, kumusta po siya ngayon? Nakakausap po ba siya? Nakakakain? Yes, kanina mga about 9 o'clock, binigyan na namin siya ng soft diet. So, she took up coffee kanina umaga. Opo. At sa ngayon, nakakausap naman. Na-describe po ba niya kanyang nararamdaman ngayon at yung kanya pong pananaw dito po sa pangyari? Yung nga, kanina lang, she was very worried about her 2 bodyguards, especially yung dalawa na namatay at saka yung dalawa na na-opera. Opo. Anyway, yung isa naman, yung si Leo Cañete, na-operahan yun sa ulo at saka may fracture din sa kanyang right arm. Okay naman din, nandiyan sa ICU ngayon. Yung isa naman, yun si Rolando Beneverito, inoperahan ko siya kanina mga about 7:30 in the morning. Opo, okay naman sila? din siya. Okay naman, po. yes. So nandiyan na sa room ngayon. Yun nung pagkakaantala, nung pagkakadala kay Mayor sa ospital, wala ho ba nag-epekto sa kanya? Yung we were so amazed by the
yung result sa nangyayari. Kasi from 10:45 hanggang 5:30 in the morning, may blood loss yun. Malamig yung lugar na yun. Saka si Mayor Ruti talagang she's a strong woman. Opo, opo. Kasi despite that, ano pa rin, very stable yung kanang vital signs. And even during the operations, maganda ang kaniyang respond to the operation. Sa kabila po ng edad, Kabila at yung ng injuries edad, na inabot niya, kung consider mo yung edad, yung length of time, ang tagal niya doon sa bundok before siya na-rescue. At saka from the time also na dumating siya dito sa hospital, hanggang naoperahan, kasi nauna kasi yung kanyang bodyguard na may problem sa brain. Gaano katagal po yung nabanggit niya oras bago po talaga nadala, nabigyan po siya ng first aid man lang? Mga may nakwento Bali ba yung niya? first aid niya, mga about 6 o'clock in the morning na. Opo. In one of the hospital in Hingoo. Gaano katagal po siya nandun muna sa sakyan? Oo, sa na, bundok? bali, diretso na yun. Mga about an hour kasi malayo kasi yung Bali, about 5 hours na nandoon lang siya sa field. At an hour din, saka siya talaga nabigyan ng first aid doon sa hospital sa Hingoo. Opo, at sa ngayon nasa recovery room na po sila. Yung hindi lang si Mayor, pati po yung kasama. Bali, hindi. Yung isa, si Leo Cañete, nandoon na siya sa ICU. Yung isa, si Rolando, nandiyan na sa kanyang room. At saka si Mayor Ruti Gingo na po. Nandiyan na din sa kanyang room. Opo, maraming po salamat. Si Mayor Susar din, ang medical director po ng Capital University Medical Center dito po sa Cagayan de Oro, kung saan po nakakonfine si Mayor Gingona at yung pong kanyang dalawang mga tauhan.